kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito po sa premiere ni Daddy Frankie about po dito sa Pamilya Reyes. Ano po, na isa sa mga natulungan po ni Daddy Frankie masuswerte, di ba? Na talagang inuulan ng blessing. Alam niyo po na kahapon po napanood naman natin yung premiere ni Daddy Frankie at yung hindi pa po nakapanood ay panoorin natin po ang mga upload ni Daddy Frankie. Ano? At ito nga po at isa sa mga masuswerteng natulungan po ni Daddy Frankie si Nanay Sally at Tatay Simon. At ang kanilang mga anak na sila Pulibic, Arjon, RJ, at si Jampol. Ano po? Ito po yung pamilya sa isa sa mga natulungan ni Daddy Frankie masuswerte. Ano? Dahil nakita naman natin na talagang marami. Dinagsa po sila ng tulong. Ano? Yung mga DSWD, yung mga Iglesia de Cristo, yung marami po, barangay, mga yung nasa school. Talaga po sila ay dinagsa po talaga ng tulong. Isa sa masasabi natin na napakaswerte na pamilya dahil talaga po nagtulong-tulong po mula nung na-vlog po ni Daddy Frankie. Ito po yung maganda, di ba? Na talagang nakakahanga silang tulungan at talaga po na sila po magsasanib na mapaunlad nila uli yung nawala sa kanila, 'di ba? Na si Nanay Luz nga si Nanay Sally nga po ay talagang porsigido na maibangon ang kanilang pamilya kasama si Tatay Simon at kanilang mga anak. Sana naman po ay tuloy-tuloy na maibangon ang buhay nila dahil po yan sa mga tulong ng mga kababayan natin at yung mga sponsor na talagang nagpadala ng pangpasimula ng kanilang buhay, di ba? Na masasabi natin po mga kapatid na dito tayo natutuwa sa mga ginagawa ni Daddy Frankie dahil talaga malaking bagay po talaga ang ginagawa ni Daddy Frankie as charity vlogger at ang kanilang team. At lalong po na silang mag-asawa si Aling Rochelle. Kaya po mga kapatid, ito tayo po na-inspired po talaga sa mga nakikita natin, napapanood natin na mga YouTuber na talaga nandyan po na tumutulong talaga. Like Ruel, Malalag, mga Sam Ashley, ganun din. Nakikita po natin talaga yung tulong na ipaparating nila. Pugong biyahero, 'di ba? Kaya ano pa po ang gusto po ng mga taga DSWD, 'di ba? Kaya alam niyo po talaga dito tayo yung napapasok natin yung ibang mga kababayan natin na dapat po na tayo po na nasa government tayo po yung pasimuno. Tayo po yung huwaran ng mga kabataan na tumulong po sa kapwa natin. 'Di ba? Dahil tayo lang naman po ang Pilipino na talagang maawain, matulungin sa kapwa. Kaya sana po wag natin po 'yon iwawala sa mga sarili natin na tayo mismo ang magdadamayan. Hindi po yung mga taga-ibang bansa. Minsan, di ba, pag may mga calamity, naririnig natin ang ibang bansa po ang tumutulong sa Pilipinas. Kaya, ipakita naman natin po na tayo mismo, mga mamayang Pilipino, ang magtulungan, magdamayan. Hindi po yung hihilahin pababa po ang mga taong handang tumulong sa kapwa tapos parang hihilahin natin pababa dahil bawal. Palagay ko po naman hindi bawal ang tumulong sa kapwa. Basta po wala kang inaapakan o inaagrabyadong tao. Kagaya nila Daddy Frankie, di ba? Wala naman silang inaapakan tao, wala naman silang inaagrabyadong tao. Wala naman sila kung sa salita na wala naman silang inagrabyadong mga taga-government. Dahil alam ko naman po na isa sa mga
sumusuporta po kay Daddy Frankie ang government ng Pangasinan. Dahil narinig naman natin po kung paano po nila irinekomenda si Teacher Mary Jane kay Daddy Frankie ng Vice Mayor ng Pangasinan, Malasiki. Kaya po tayo, dito po tayo mag-iisip na si Daddy Frankie po ay talagang mabuting mamamayan. Mabuting charity vlogger na wala naman po siyang inaapakan o naagrabyadong mga taga-government. Di ba po? Sana po ay doon tayo nag-isip ng mabuti. Na, ay itong si Daddy Frankie, wala naman po silang ginagawa na labag sa batas. Ay bakit hindi po tayo makipagtulungan? At kung mayroon man po si Daddy Frankie na dapat ayusin, tulungan po natin. Na o ganito Daddy Frankie ang gawin nyo para maipatuloy ninyo ang pagkupkup sa mga yung pagala-gala. 'Di ba? Dahil napanood naman natin po yung vlog ni Daddy Frankie, yung sinusundan niya po na tinulungan at binihisan nila po na walang short, pinakain, pinagupitan. Kung iyon lang po ay hindi pinagbawal sa shelter ni Daddy Frankie, sana po nadala yun. Kaya po tayo po, mga kapatid, nandito. Kung ano po yung nakikita natin, nasasabi po natin. Pero hindi ibig sabihin po na kami po ay lumalabag na po sa government natin, sa gobyerno natin. Tayo po lang ay nagpupuna na yung mga mali na mga hakbang. 'Di ba? Kung nakikita naman natin po kagaya po ni Daddy Frankie, tingnan niyo po ang ginawa sa pamilya Reyes, no? Kay Nanay Sally at kay Tatay Simon at sa kanyang mga anak. 'Di ba po nagtulong-tulong po mula noong na-vlog ni Daddy Frankie. Nadala si Nanay Sally sa mga pagamutan, 'di ba? At maraming nagpaabot ng tulong, mga pagkain. Oh, 'di ba? Nakakatuwa po 'yun. Wag po tayo yung padalos-dalos na pagbabawalan natin. Dapat po 'yan kinausap na kung gusto nyo, kung may mali man sa o ano man, whatever man na kung may pagkukulang man si Daddy Frankie, dapat kayo po ang nangungunang mag-advise kay Daddy Frankie na para mapatuloy mo ang pagkupkup sa mga pakalat-kalat yan sa lansangan like Kuya JR at Kuya Junjun at Bandam. Sana po sa inyo po mangyayaring mga taga-government. Yun lang po ang gusto kong iparating sa inyo. Wala naman ako dahil tayong mga Pilipino po talaga ay talagang matulungin. Sabi ko nga, tayo lang po yung bansa na talagang nandyan yung mga puso natin sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng tulong. Minsan nga po, sa totoo lang, yung mga mayayaman pa po nga, yung mga billionaire pa, hindi ko po nakikitang sasabihin natin na marami po dyan talaga mga kapatid na talagang nandyan sila tumulong. Kaya lang minsan po, yung pagtulong nila, may mga kapalit. 'Di ba? Lalo na po ngayon na malapit na ang eleksyon ng 2028 po, diyan po natin maririnig ang mga propaganda na lahat gagawin, ganito, ibibigay. Pero po, pagdating na po na naiboto sila, ayan, wala na po yung mga pangako na yan, nakalimutan na. Parang napako na po. Sorry po talaga sa mga matatamaan sa aking mga sinasabi, no? Kaya ako po ay humahanga dito kay Daddy Frankie na nandyan yung pagtulong niya as a charity vlogger na talaga po sarili niyang bulsa po ay talagang dinudukot niya. Kaya wag po natin pag-isipan si Daddy Frankie na ang mga beneficiary niya ay pinagkakakitaan niya. Tingnan nyo na lang po sila Nanay Sally at Tatay Simon na nabigyan po siya ng motor na
mayroon na pong pangkabuhayan. Kaya nakakatuwa po. Congratulations po sa Pamilya Reyes at maraming salamat po kay Daddy Frankie at sa team, kay Aling Rochelle dahil nandiyan po yung suporta niya po kay Daddy Frankie. Ito po yung kinakalampag na lang natin po yung mga tao na sana makipagtulungan na lang. Huwag na natin ipagbawalan kung ano pong mayroon si Daddy Frankie dahil siya po talaga yung mga kagaya po nilang mga charity vlogger na talagang tumutulong. Hindi yung para bang nandiyan ka lang, front mo lang yung pagiging charity mo para po sa pangsariling hangarin. 'Di ba po? Kaya alam niyo po mga kapatid, dito tayo nakakapag-isip, 'di ba? Minsan, minsan nakakapagsisi naman, bakit pa ako nakatulong? Pero yun po yung pagtulong natin, yun sa puso natin, na tumulong tayo dahil po sa mga senior at sa mga kababayan natin talagang nangangailangan ng tulong. Di ba po mga kapatid? Ito, nasasabi ko po yan, my own experience. Ano? Kaya sa totoo lang po, ako ay nandito, maswerte din po ako na tinanggap ako ni Daddy Frankie as a reactor niya, commentator ba, 'di ba? Na nasasabi natin yung ano po yung mga nakikita nating mali. Alam mo kung may nakita lang ako kay Daddy Frankie, isa ko po sa magko-comment kay Daddy Frankie, magsasabi na Daddy Frankie ay mali. Ganito ganito. Pero isa po ako sa nakita ko po talaga na 2022 po kung nakilala si Daddy Frankie. Kasi may kauna-unahan po akong vlog ni Daddy Frankie na doon ko po nasubaybayan yung pinagpanggap niya po yung kanyang anak na pulubi. Yung bunso niya, yung si Dexter yata po yung pangatlong anak ni Daddy Frankie na lalaki. Yun po yung kauna-unahan ko pong nakita dahil yun sa aking asawa na tuwang-tuwa po. Siya po yung unang nakasubaybay po kay Daddy Frankie na tinawag niya ako na pinakita niya po yung pinagpanggap niya ng pulubi po yung kanyang anak. Doon po ako nagsimula until now na naging reactor niya po ako. 'Di ba? Kaya nakakatuwa po na may mga ganun. Na tayo'y nakikita natin po na hindi nakaka-stress. Na nakikita natin po yung porsigidong tumutulong sa ating mga kababayan na hindi umaasa sa sponsor. Dahil ang sponsor po ni Daddy Frankie, kung ano yung pinaabot mo, yan nakakarating po talaga yan. Kahit sintabos po yan, ibinibigay ni Daddy Frankie. Ano po? Kaya iba't iba naman po talaga yung mga pagtulong sa mga kababayan natin. Na yung iba nga dyan, may puhunan na rin po na talaga pong sa pagtulong, mayroon na silang Yung iba naman po ay nasa sponsor na rin po yun dahil nakikitaan ka po ng skill talaga sa pagtulong. 'Di ba po? Like Sir Tikram, Pugong Biyahero, 'di ba? Sila Ruel of Malalag, nakikita po natin talaga sila ay gumagawa ng paraan. 'Di ba po? Na umaakyat sa mga bundok. At si Daddy Frankie naman, sinusuyod niya po. Pag may nakita siya na nakaiiba, lalong-lalo na po ang mga senior, sinusundan nila, 'di ba po? At sila bago nila yan bibitawan like Nanay Sally and Tatay Simon, sila po ay iaayos na ni Daddy Frankie. Yun po ang totoong pagtulong. 'Di ba po? Na talaga po yung bibigyan mo sila ng pangkabuhayan. Dahil kung pagagawaan nyo na lang ng bahay, saan kukuha ng pagkain, 'di ba? Kaya ang the best pong ginawa ni Daddy Frankie, yung nabigyan ng pagkabuhayan po ang Pamilya Reyes. Hanggang dito na lang po mga kapatid at sana po ay patuloy natin suportahan si Daddy Frankie at ang team at si Aling Rochelle po. Marami pong salamat at yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe Malo de los Santos. At siyempre po, magtamsak po tayo, pindutin natin all button para lagi po kayong updated sa aking mga upload. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay si Daddy Frankie. At sa ating mga viewers na patuloy nagmamahal po sa amin nila Daddy Frankie at sa mga
charity vlogger. Mabuhay! Paalam! We love you so much! Thank you!